Ayun na. Honest review. Nope. Oh my God, bro. Tignan niyo naman yung mukha. Ayun si Kuya pa! Hindi ko kahit tapusin, Bo. Hindi ko in-expect na sasabihin niya harap-harapan face to face na hindi masarap. Picture, ha? It's Pikachu! Kuya, parang ang layo sa picture. For today's episode natin mga kaibigan ng Ayot Review, once and again and for all and again, okay? Ito na yung pinaka-favorite segment ko talaga sa buong career ko, no? And for today's episode, i-review natin tong video na to. Ayan, si Bea Boris daw po kumain sa Fusion Alley. Actually, request to na nag-edit eh. Request to ni Ace na panoorin ko daw. Ayusin nga muna yung camera ko. Sorry, camera. So, huwag kayong mag-alala. Baka sabihin nyo, basher ako ni Bea Boris. Hindi po, matagal na ako na-subscribe sa kanya. Supporter niya ako actually. Supporter niya ako legit. Hindi na natutuwa lang ako sa sa career niya kung paano siya magsalita. But anyways, hindi po yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin, i-review natin tong Fusion Alley with Nathan Porter panelist. Yan. Natin patagalin. Okay, kasi lately, nagbukas din ako ng business. Okay, yung manukan. Lagyan mo lang dyan na isip. No, lagyan mo na isip. Sige, lagay mo. Naglagay po tayo, no? Nagbukas ako ng branch sa UE Caloocan. And malay mo, may makot ng room for improvement kay Bea Boris, di ba? And Fusion Alley with Nathan Porter. Okay. Fusion Alley, ano, tara. Bea Boris, baka pwedeng padala naman kita ng manok namin. Tapos, wala lang, tikman mo lang. Pwede mo ring laitin, kagaya ng ganito. What? Pero di mo lalait yung Bo. Masarap yun, masarap yun. Panoorin natin, Fusion Alley. Sarap. Una sa lahat, ayaw ko yung decision ka. Asan dito yung sinasabi nilang di masarap? Ayoko kasi panoorin ng buo. Kasi baka makapirate ako ni Bea Boris, Bo. Siyempre, kapag sabihin na panahon ni Bea Boris, buti mga ako ay copyright ako, Bo eh. Dito tayo sa dulo tayo. Sa ba tong Fusion Street na to? Ang alam ko lang kasi yung Ugbo. Di pa nga kami nakapunta nila sa Ugbo eh. Fusion Alley. We're gonna eat steak. Ito. Si Gio sa map. Parang sa Tondo rin yata ito eh, no? Ito yung sushi na 100. Ayan, see, I told you may sushi dito na tag 100. Okay, ito sushi boy. Ito na. Sarap! Gaging sarap! Ang sarap! Niligaw sa sushi, parang sarap. What's the best seller? Tayo dito, Japan na tama. Kasi sushi. Gusto ko yung i-taste test na ni Bea eh. Ayun na. Honest review. Nope. Oh my God, bro. Hell no, man. What the? Tignan niyo naman yung mukha. What? Ilabihan lang di masarap sa mukha. Hindi ako natatawa sa guys. Okay, bago nyo ako i-bash. Mamaya may mag-clip na naman na ito, mabash ako eh. Natatawa kasi ako. Hindi ko in-expect na sasabihin niya harap-harapan face to face na hindi masarap. Tapos yung tingin ni Kuya, parang oh no, Bo, oh no. Hirap yan, Bo. Pero kasi ako personally, ako as business owner, wow, ang galing yun. Kung hindi talaga masarap yung produkto ko, actually mas goods nga na sasabihin sa akin na di masarap para may room for improvement So, hindi ko magets yung mga nambabash kay Bea Boris na bakit daw sinasabihin na harap-harapan. Paano malalaman, di ba? Wala nga naman magpapaniwala kayo sa mga vlogger na Ayan, gagayan ko yung tono. Bite na? Malinamnam pa. Yan ang benta ni Neneng B dito sa Tondo City. Mga ganon, gusto nyo ba yun? Lahat na lang talagang hindi tinipid? Ganun ba yun? Siyempre, kailangan natin ng mas madaming vlogger na mas honest kagaya neto nila Bea Boris pati nung kasama niya. Hindi ko, ano pangalan nito kasama niya? Kamukha ni Shibib eh. Yung favorite namin na content creator na isa nagpapabango. Shoutout kay Shibib. Kamukha ni Shibib to Baka si Shibib to. Basta okay lang ako sa akin. Okay lang yun. Kasi kailangan din nila malaman and there's room for improvement talaga. And malay nyo, hindi ito yung panlasa ni Bea talaga, diba? So, hindi ko magets yung hate. Sa negosyo talaga, makakuha ka ng hate, makakuha ka ng thumbs up. Hindi araw-araw puro thumbs up yung makukuha mo. Tulad ng matcha, di ba? Ako nasasarapan ako sa matcha, yung iba hindi. So preference lang talaga yun. Ang dami ko naman sinasabi. Panoorin na natin, tara. I'm sorry. O yun napaganon si Kuya. Tira. Parang naawa rin. Parang yung panoorin to. Tingnan niya. Na. Honest review. Nope. O yun, napaganon siya Naawa ako pero kailangan talaga yan, Bo. Kailangan talaga yan. Sorry, I don't like it. And you know what? And you know what?
Alam mo yung naawa ako na ako yung nahihiya, pero Oh my God, bro. lagyan mo nga lang ganun ay sa ano na sound. Ayun si Kuya, pa! Pero di ko kahit tapusin, Bo. My standard sa food is very mababa. So, it's a no for me. Pati yung kasama ni Kuya, oh, putik, tinan nyo ng lumo. Ayun, tinan niya, ito, di ba, si Kuya ng lumo. Tinan mo yung kasama niya si ate, girlfriend niya ata yun eh. Food is very mababa. So, it's a no for me. I want this. Isa po. Eh, magkano po? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces po. At dagdagan mo na kay Nathan, 8. 8. Ay, fried siopaw, fried siopaw. 8 guys, ito inaantay namin. Nasaan yung ano, nasaan yung review sa fried siopaw? 8. 8. Wala pa yung review. Ay, ito. Guys, ito inaantay namin. 40! Siya yung Nathan, hindi yung kamukha ni Shibib. Okay? I want sisig. I love. Sorry, hindi ko talaga... Nasaan? Try here. Gusto kong matry Why ulit don't you like yung... sisig? Sorry, hindi ko talaga... Okay. Pumupogi ka. May sauce ko po kayo. Walang ano, so ang rating nila dito, masarap yung ano ni nanay. Okay, sige. Libre. Sige, libre. Okay. Ano ba masarap here? Hello po. Ay, I'm on a no sugar diet eh. Ako eh. But there's still sugar. Si Nathan na lang. Ready ka ate? Okay. Sugar. Yan. Eto, ano to? Ano yung kinakain na yun? Yung ano, yung egg tart? Egg tart ba? Egg pie? Una sa lahat, ayaw ko yung decision ka. Okay. Hindi nga ganun katamis. Walang asukal ate. Ate, thank you po. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Masarap to, pasado to. Ibig sabihin, pasado kay Bea to. So lahat na natikman niya, like. Okay, masarap kasi yung mga tart na ganyan pag hindi ganun katamis. Yung favorite ko na pagkain, which is sa Hong Kong lang nabibili, yung egg tart nila na ganyan. Sarap kasi hindi siya matamis, as malinamnam. Siguro nakuha ni ate yung... Kasi hindi naman talaga dapat matamis yung mga ganyan eh. Hindi ko maintindihan sa mga Pilipino bakit matamis yung gusto. I don't know. Ilocos empanada. Dito po tayo. Ito fun fact. Ilocos empanada para sa akin, ang hirap talaga kuhain ng lasa ng Ilocos empanada. Yung authentic na Ilocos empanada sa Ilocos mismo versus yung mga Ilocos empanada dito sa Maynila. Hindi wala talaga akong natikman pa na kuhang-kuha yung lasa. Tingnan natin yung verdict ni Bea Boris. Tayo ngayon kay Ai. Okay? Wala yung cheese. There's no cheese. Oh, walang cheese ate. Yari ka. Nasa gitna yung cheese. Ayun kasi yung ano, yung formation. Nasa gitna. Ganun, no? Para siyang medyo may pagka-fallopian tube. Okay, na. Nakarelate. Ayun na. Kill mom. Ano na? Pinabad trip mo. Walang rate. Ka lang ha. Walang rate. Empanada, ano ba? Nasaan yung ratings? Nasaan yung ratings? Ano, Tara? Wala yung ratings? Wala. Siguro pasado. Ilan ba yung mga, magbasa nga muna tayo ng comments dito. Sa mga lantindan nila, dapat talaga honest review para may idea yung magta-try consulate ba pera nila. Tama to, legit to, tama to. Ako as business owner din na ng pagkain. Tugs lang to na sinasabi nila to mga ganito. But anyways, mamaya na yung mga comments. Tignan muna natin yung video ni Bea. Okay, Bea, wag please, huwag mo copyright. Padala na lang kita ng 5 box ng chicken ju. Kung ano mang flavor gusto mo. Huwag mo lang yung copyright. Okay. Eto, tempura. Later. Tapos isang kagat lang, no? Ano, Tara? Fair Kuya, na Saan na? kuya. Panis, approve kay Bea B. Masarap yung tempura. So, dito na tayo next. Nasaan na yung mga most replayed? Dito ba yun? Sa picture. Ha? It's Pikachu! Kuya, parang ang layo sa picture. Hell no, man. What the Ha? Kuya, Oo nga, kuya. Oo, masyadong gold to. Ano yung tsura no? din, wala. Wala ngang mata eh. Hindi ako gano'n. Ah! Bawi. Parang nababadrip na si kuya. Mainit pa. Thank you, ate. Sa order, you Ang init. Ang init. Next. Sige. Kaya ngayon, Walang verdict. kuya, meron kayo ng medium rare? ng tubig. Ay, there's atsara. Lechon, sarap ng lechon kawali oh. Ang crispy. Baka Okay, may- panalo daw. Sarap. Panalo daw. Keep on giving me sugar. ano Punta tayo sa stall ni Mami. Paldo, dami namigay ah. Paldo. Pero actually, mamaya na ako magbibigay ng ng life lessons na naman. Sige, eto ba yun yung steak? Grabe, sobrang mura. 20 pesos dito. Ang sarap.
Approve din. Marami naman palang approve na reviews. Bakit sinasabi ng mga tao parang lahat daw di masarap? Yung mga basher talaga eh, pinapasama nila yung napasama nila yung review. Hindi ko alam kung rage bait na lang yun eh. Okay naman pala eh. Wala naman pala sinabihan si Bea na masyadong Alam mo yun? Saan na? Ay, Bea. Ano, okay? Yak, Bea. Good. Chris Brown, isang ano naman. Isang Ah, si Chris Brown ba yan? Baka... Oh, Si Chris Brown pala nandito. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Masarap daw to? Yes. Okay. Ay, ito yung samyang! Bigyan Ano, mo din tara? yung mga Marshall. Kuya, Ah, ito yung samyang. Parang masarap naman yung pagkain. yan, okay. ano yan? Baga. Tara sa So, hated. sakyo. Okay naman pala. I'm so sorry. Ayan si Dave. Okay. Tama. Masarap siya. Oh, di joke. Masarap nga yung baga. Guys, so, she's the sister of the owner of the Thai steak. Yes. Okay. Give my honest review Pwede po medium rare. Large mo sa akin. Ito na yung steak yata. Gusto ko rin kainin yung steak na yan pag nag-fusion kami. Ito na. Sanay na kasi ako. Ano? Inaantay niya. Inaantay niya. Go. Pag walang verdict. Parang ang hirap mag-honest review na ito. Katabi may-ari. Pati yung nanay ng may-ari, bo. yes, score. Okay naman. For the price, ha? One of each po. Parang di nasarapan si Bea B dun ah. Parang nirektay kinat na lang ah. Parang di nasarapan si Bea B ah. This looks good. Kumain ka na ba neto? Ikaw na. Very good. Approve naman pala eh. Ayun, okay naman pala. Goods naman pala. Okay, ito na yung birthday natin. Basahin muna natin yung mga comments. Okay. Tala natin yung mga comments. Bea is so appreciative and honest. Tapos sa mahal ng tinda nila, dapat honest review para may idea yung mga magta-try kung sulit ba talaga. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina. Nung before ako mag-start ng video. Na dapat talaga dumami yung mga ganyang vlogger na honest talaga. Hindi porket alam mo yung mabait na. Masarap pa. Yan lang inaantay na mga pagkain. Basta, come on, man. Lahat na lang ng vlogger ng pagkain sa Facebook, masarap lahat sa kanila. Okay, ngayon, nadali na rin kasi ako, legit. May kinainan kami ng mom ko. Pinapanood daw siyang vlogger. Kasi alam niya naman mga matatanda sa Facebook, mahilig mag-browse-browse na mga ganun. So, talagang pinilit ako ng nanay ko na kumain dun sa sa stall na yun. Dinayo pa namin, hirap ng parking, etc. Punta namin, di masarap, boy! Kaya, mas na-appreciate ko yung mga ganitong content ni Bea B. Okay. Trending si Bea dahil nanood ako lalo ang pinapasikat ng mga tao. Yan o, taka, dapat hindi binabas yung ganitong content. Ganito, kunwari, for example, may sikat na celebrity na nagpunta sa ganitong alley. Kapag nagpunta kasi siya sa alley na ganyan, sumisikat, it's yun. So, pag sumikat yung isang lugar, ang mangyayari dun, guys, maraming kakain. Ngayon, pag maraming kumain sa kanila, syempre, mas karon sila ng capacity to sustain their business at the same time, karon sila ng, alam mo yun, enough na pera para makasurvive sa ekonomiya ngayon. Bo, ang hirap, sabihin ko sa inyo, ang hirap makasurvive sa ekonomiya ngayon. Bakit? Mahal ng gas, ang mahal ng gas. Before pa tumaas yung gas, ang mahal ng bilihin. Dapat nga, di natin minabas yung ganitong content kasi nakakatulong pa siya sa mga lokal dyan eh. Saan ba to? Sampaloc, malapit sa Tondo yata to, di ba? So, Maynila pa yan, di ba? Alam naman natin sa Maynila, di ba? Ayun, kita nyo. Nakakatulong siya sa mga lokal na nagtitinda dito, guys. Goods yun. Basta goods yun. I don't know why nagpo-focus sila sa comment ni Bea about the sushi. Eh, sobrang panininitan all throughout the video. Eh, kailangan nga yun, bo. Kailangan talaga na yung comment na yun. I mean, kailangan ng honest review. Kasi yung mga titikim na tao dyan, yung mga bibili din naman ng pagkain, eh hindi rin naman pinupulot yung pera nila. Nakikits nyo ba? So it's yan, both way yan. Kapag meron kang restaurant, both way yan. As restaurant owner or food owner, dapat ilalabas mong pagkain quality. Kasi yung pinaghirapan mo yung pera na pamproduce mo ng pagkain. Ngayon, yung mga bibili sa'yo, pinaghirapan din nila yung pera. In this economy, no? Pinaghirapan nyo parehas ang pera na yan. Kaya dapat quality yung isuserve nyo sa kanya. And sabi nga nila, di ba? Ang golden rule talaga ng ganito, customer is always right. Okay? And thanks Bea for this.
this. Personally, I hate vloggers sa plastic. Kaya ano sabi ko sa inyo eh. Hindi lang pala ako yung nabubudol. Just for them to promote something, ini-eme-eme pa. Dami nabubudol sa food, restaurant, or product vlogs. But at the end of the day, kanya-kanyang taste lang yan. This is hers and I don't see anything rude with it. Yun nga, hindi naman porket panlasa nyo, panlasa na rin nung nag-review. And at the same time, sabihin na natin, kunwari si Ace, kumakain ng EAT, masarap para sa kanya yun. Hindi masarap yung EAT. Ganun lang yung preference tawag doon, bro. Preference yun. Sobrang authentic ng pagre-review ni Bea B dito. Like legit. Sobrang authentic na ito, bro. Sa mundo ng mga vlogger na lahat masarap, at least nakakita tayo ng ganito. Okay, but anyway, sige. Bigyan nyo ako ng 500 likes. Aayahin ko yung buong squad dito sa Fusion Alley. Heba Abi ng QC. Di si Heba Abi, yung Heba Abi namin sa studio. Heba Abi namin. Si Ace, isasama ko. Maghahanap pa kami ng ibang kasama mga vlogger. Ano yun, si Creepy, pwede yung isama. 500 likes, pupunta kami ng Fusion Alley. Okay, ire-review namin yan. Ang honest. What? Nang honest, okay? Nang sobrang honest. Okay, but anyways, ito yung branch namin ng manok. Ayan o, yung chicken jute. Tingnan nyo naman. I mean, medyo saktong, medyo onting lugi lang kami. Kasi sobrang mura nung produce namin. Pero kasi guys, marami sa ekonomiya ngayon. Lalo na sa mga estudyante. Itong stall namin, sa tapat talaga to ng UE Caloocan. Ano lang to, onting tamang promote lang. Pero i-explain ko kung bakit. 99 pesos, tatlong manok, 150 grams na yan. Tapos yung rice, marami na rin. So, talagang ginawa namin yan. Tapos nung kinausap ko yung mga kasama ko, siyempre, di lang naman ako yung nagtayo niyan. Sabi ko, gusto ko gawing sobrang friendly sa mga estudyante kasi hirap talaga ng ekonomiya ngayon. Baga itong 99 dapat, sa iba. Nasa mga mga 130, 140. Pero sabi ko sa kanila, kinonvince ko sila na baka pwedeng 99 na lang muna kasi hirap talaga ng buhay ngayon guys eh. Alam mo yun, mas mahal natin yung bayan natin eh. So, na-connect yun, Kuya King? Balik tayo kay Bea B. Yung iba po kasi na nagtitinda dito sa Fusion Alley, legit talaga mahal. As in, mahal talaga. Kahit yung mga food park mahal talaga eh. May food park kaming kinakainan, 150 yung pinakamura, diba? Tapos, bibigyan sila ng sobrang masarap, ganun. Hindi ko naman nila lahat, diba? Yung iba hindi masarap, tas 150. Lugi ka na nga, di ka pa busog. Yun nga, ginaglorify ko lang na tama lang yung comment ni Bea B. Kasi magkano yung sushi kanina? May presyo ba dito yung sushi? Ito. Sushi na 100. Ayan. 100 pesos, sushi. Ilang piraso yan? Ilang piraso yung sushi? So, kaya, samurai. Wala si Okay, tempura. Alex G. Ito 100. Ilan to? 6 pieces. So, alam mo yun, sa 100, marami ka na mabibili na mabubusog ka talaga. Hindi ko naman sinasabi na, hindi ko naman binabash si Kuya na yung pagkain niya. Sinasabi ko lang na kung 100 pesos yung presyo mo, gawin mo namang worth it sa 100, diba? Kasi hindi naman araw-araw si Bea Bores yung bibili na mayaman diba? Yung iba, normal na tao lang na gustong kumain, gustong pumood trip, tapos pag tinikman nila, nyawits, diba? So yun yung sinasabi ko, parating nyo patasin yung kalidad ng pagkain nyo para pag dumating yung mga tao, kasi may iba kasi mga restaurant or mga kainan, may vlogger doon lang sinasarapan, diba? Wag ganun kasi at the end of the day, as marketing student, mas malakas yung hearsay na masarap yung ganitong kainan pag naging chismis siya rather than sa mga vlogger na mabait na masarap pa, tinipid pa, mga ganun. Okay, amin na nating sinasabi, di ko na alam kung nagme-make sense ba to, but anyways, that is it for today's EAT review. Kung nagustuhan nyo to, leave a like below dyan sa may baba. Bea B, maraming salamat sa video, sa pagpapairam ng video mo. Sana wag mo ako i-copyright. At kung malapit mo kayo sa Chicken Joe or malapit kayo sa UE Caloocan, punta lang kayo sa branch ko, mangingin kayo ng sticker, mag-iwan ako ng sticker doon. Okay ba, ilagay mo na lang yung picture ng branch namin. Pwede kayo mangingin ng sticker dyan. Bumili na rin kayo. Kalatuhan ko kayo pag di kayo bumili. Okay, so paalam, ingat kita, it's peace out, bye bye.